Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanihan ko pong lahat ay tumayo. Ilang araw na lang po, 2026 na, pero hindi po tayo binigo ng Panginoon. Patuloy po niya tayong sinamahan at sasamahan pa sa mga susunod na taon. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, sama-sama po tayong umawit. Sama-sama po nating dakilain ang ating Panginoon at siya'y papurihan. Hallelujah! Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan ay di papabayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang.
sasambahin ka. Sana kong lihim mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka. Sana kong lihim mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka. Sana kong lihim mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka. Sana kong lihim. Ikaw lang ang papupurihan namin, Panginoon. Sa'yo lahat ng papuri, pagpapasalamat, hallelujah. Nakilain ka, O Diyos. Aming amang banal at makapangyarihan. Lumalapit po kami ngayon sa iyo, Lord, na may kababaang loob at nagpapasalamat. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, nakarapat dapat sa lahat ng uri ng papuri, karangalan at pagpagsamba, Lord. Panginoon, inaamin po namin na kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Kung ano meron kami at kung ano kami, ito po ay pawang biyaya galing sa iyo. Kaya Lord, linisin mo po ang aming mga puso dahil kami po ay talagang nakakahiyang humarap sa iyo dahil kami po'y napakamakasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. At Lord, ihanda mo kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, Panginoon ko, namin Lord, kami po ngayon ay nakikiusap sa iyo, Lord. Nakikiusap kami, Lord, na kami po ay tanggapin ang salita mo sa oras na ito. At ikaw po ang maangat sa kalagitnaan po ng gawain ito. Sa pamagitan po ng kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu. At ituon po namin, Lord, ang aming isip at kadamdamin sa iyo lamang, Jesus. Lord, salamat po at tunay nga pong napakabuti mo, Lord. At higit sa lahat, Lord, baguhin niyo na po ang aming mga puso. Wag na wag po kaming makatanggi sa iyo. Bagkus, Lord, palakasin po ninyo ang aming pong pananampalataya. At kami po ay makasamba sa iyo at makasunod po sa lahat ng iyong kalooban. Salamat po, Lord. Kayo na po ang manguna sa simula po ang gawain ito. Ang lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Na ito po'y sentro po ng aming pagsamba ngayon, Lord. Ikaw po, Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa lahat. Sa lahat po ng narito at maligayang Pasko. Maligayang pagsilang ng ating tagapagligtas. I-welcome po natin ang bawat isa. Salamat kapatid at narito ko ngayong umaga at sama-sama tayo makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Meron po bang bago? Ngayon lang dumalo sa gawain. Ayan, good morning po sa inyo.
maaari na po tayo makaupo lahat. Ayan. Welcome po dun sa ating mga bagong kasama. Ngayon lang dumalo sa ating bahay, sambahan. At maya-maya po ay lalapitan kayo ng ating mga ushering team para po magkaroon po tayo ng initial connection at makuha ang inyong, wag po kayo matatakot po. Kukunin lang inyong pangalan, saan kayo nakatira, at possible contact number. Ayan. Kamusta po ang inyong Pasko? Kamusta po? Ramdam niyo ba ang pagdating ni Kristo sa inyong buhay? Ayan, ramdam po ba? Marami pong kapag dumadaan ng Pasko, masaya. Sabi nila, yung daw mga bata masaya. Pero yung daw mga may edad na, sila daw yung malungkot. Ano po? Kasi bakit? Ang mundo, tinuruan tayo na isentro natin ang pagdiriwang ng Pasko sa material na bagay. Nakita niyo po ba sa inyong Facebook yung nanay na nagagalit? Kasi yung natanggap ng kanyang anak ay parang below 50 pesos. Pero yung pinag-usapan sa school ay worth 200. Nagalit po yung nanay. Kasi bakit? Nate-train po kasi tayo na ang Pasko dapat may ibibigay at may tatanggapin. Doon tayo nakasentro, po. Kaya sinisikap natin na mula sa atin, maipakita na ang diwa ng Pasko hindi doon sa regalo, kundi doon kay Kristo na pinako sa krus. Or, na pinanganak sa sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban na yun? Yun po ay pakainan ng hayop. Hindi po siya talaga crib. Sabsaban, doon po nilalagay yung dayami para nguyain ng mga baka, ng mga kambing, ng mga tupa. Hindi po talaga siya crib. Yung sabsaban na tinatawag, yung manger, pakainan ng hayop. Yung darling of heaven, yung sisinilang, hindi siya tinanggap doon sa mga bahay panuluyan. Yung pong bahay panuluyan, yun po ay para sa tao. Tama po, pero yung pong bahay panuluyan, para sa tao yun. Hindi pwedeng patuloyin din yung hayop. Si Kristo nung kumakatok sa bawat bahay, tao siya, sa pamamagitan ng kanyang nanay, kumakatok siya. Pero walang bahay na tumanggap. Ang kinasadlakan ng ating Panginoong Hesus nung siya sinilang, doon sa pakainan. Sino po rito may alagang hayop? Pusa. Sino po may... Di ko ba stainless pa yung aming stainless pa yung pakainan ng aming pusa? Yung sa aso, ganun din. Si Kristo doon sinilang siya. Sa sabsaban, sinapinan ng dayami at ng tela. Napakapayak, napakasimple nung unang araw ng Pasko. Pero ngayon, engrande na. Napaka-engrande. Ano po? Noong araw, busy-busy ang mga tao. Nung sinilang si Jesus, wala nga po nakapansin. Maliban dun sa kinausap ng anghel, kakaunti lang nakapansin. At ang problema nung unang araw ng Pasko ay katulad pa rin ng problema ngayon. Ang tao sobrang busy, kaya lang yung kanilang nagiging busy sila na hindi naman nakatuon kay Kristo. Amen po ba? So tayo mga mananampalataya, simulan natin sa ating mga anak na ipaliwanag na ang diwa ng Pasko ay wala sa regalo. Wala dun sa aginaldo ni Ninong at saka ni Ninang. Wari bang magtatampo kapag hindi nakapapasko yung anak. Ipakilala natin mula sa atin na ang dapat nilang tanggaping regalo ay si Kristo. Amen po. Hindi po Pasko ang ating topic. Nabati ko lang po kayo kasi yung po kasi iba napakaganda ng ngiti, pero yung iba parang bagsak na yung balikat. Ano po? So ito po yung huling linggo na pag-uusapan natin yung ating statement of faith. Nagsimula po tayo ng buwan ng June. Yun ho nakalagay sa pinapaniwalaan ng Tanay Christian Faith Church. Ito na po yung pinakang huli. Ano po? So ilang buwan? June, July, August, September, October, November, December. 7 months natin pinag-usapan. At huling topic na po ito. Kaya ang topic po natin dalawa. Pinagsama na natin para hindi na tumawid ng 2026. Ano po? So ang ating pag-uusapan ay water baptism and communion. Ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa water baptism
at sa communion. Yung pong communion, yun po yung meron tayong ostya at yung katas ng ubas. Nakatanggap na po ba kayo lahat? Meron pa ba kayong natanggap? Ayan, yan po yung communion. So ano nga bang sinasabi ng kasulatan tungkol sa water baptism at sa communion? Ito po yung, ang TCFC ay sumasampalataya sa bautismo sa tubig. Ang ordinansa ng bautismo bilang paglilibing kasama ni Kristo ay dapat isagawa ayon sa utos ng mga kasulatan ng lahat ng nagsisi at sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Sa paggawa nito, ang katawan ay simbolikong hinuhugasan ng dalisay na tubig bilang panlabas na tanda ng paglilinis, samantalang ang kanilang puso ay winiwisikan ng dugo ni Kristo bilang panloob na paglilinis. Pinapahayag nila ng hayagan sa mundo na sila ay namatay na kasama ni Jesus at muling nabuhay na kasama niya upang lumakad sa panibagong buhay. Mababasa po natin yan sa mga sumusunod na talata, Mateo chapter 10, chapter 28, Acts chapter 10, and Romans chapter 6. Ang TCFC ay sumasampalataya sa banal na hapag. Ayon sa utos sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 25 hanggang 26. Ito ay dapat gawin ng madalas hanggat maaari sa mga pagtitipon ng pagsamba at pagkakaisa. Sinasagawa ito bilang pakikisama sa mga mananampalataya bilang katawan ni Kristo at bilang pag-alaala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tumayo po ang lahat, tayo po tayo bilang paggalang sa pagbasa natin sa salita ng Diyos na ating matutunghayan sa Romans chapter 6 verse 1 to 7. Ayan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa araw na ito sa aming lahat, na kami narito, nagkakatipon, at makikinig ng iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, ipahayag mo sa amin ang katotohanan sa likod ng sinasaad ng Bible, ng kasulatan, tungkol sa water baptism at sa communion. Nawa ay magpaturo kami sa iyong mga salita kung natagpuan namin ang aming sarili na meron kaming taliwas sa pananiwala at pananampalataya base sa aming mapag-aaralan. Lord, kami po ay tulungan mo na umayon doon sa iyong kalooban. Bigay mo po sa amin ang banal na Espiritu ng pagkaunawa sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan, hanap po kayo ng komportabling upuan ninyo. Ano po? Medyo madami-dami pang verse yung ating bubuksan. Ayan. Ano ang bautismo ayon sa Bible? May Bible po ba kayo? Ayan, meron po tayong hard copy na Bible at meron din po tayong soft copy na Bible naroon po sa ating mga cellphone. Ano po? So meron pong ibinigay ang salita ng Diyos na 4 na bagay na nagpapaliwanag ng bautismo.
Ayan. Ngayon po, meron na tayong alam. Tama po ba? Taas nga po ang kamay na nabaptize na sa lugar na ito. Sino po sa inyo rito ang nabaptize na? Lahat po. Bautismo sa tubig. Kayo po, Nay. Hindi pa po. Ayan. Si nanay po, nanay na nabaptize na po. Water baptism. Amen. Dito po, lahat po ba nabaptize na? Ayan. Taas po ang kamay ng hindi pa nabautismuhan sa tubig sa lugar pong ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Dito po, sino po ang water baptized na? Okay, baba po. Sino po ang hindi pa sa lugar na ito? Lahat po. Isa. Si brother. Ayan po. Dito po naman, sino po ang na-water baptism na? Ayan. Baba po ang kamay. Sino po ang hindi pa? Ito daw anak ko, tinataas ng kamay ng mami niya. Dito po sa lugar na ito, sino po ang hindi pa nakaranas ng water baptism? Taas po ang kamay. Lahat po na-baptize na. Dito po, sa mga gwapong bugta. Sino po ang hindi pa na-baptize? Na-baptize na lahat. Ayan. So ngayon pong umaga, meron na po tayong narinig na isalin sa ating kahulugan ng bautismo. Ano po? Ang iba sa atin ay galing yung sa magulang, galing sa kaibigan. Mahalagang malaman naman natin ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tama po. Fair po ba yun? Ngayong umaga ay tingnan naman natin ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa salitang bautismo sa tubig at sa communion. Ayan. Halimbawa po, meron po tayong nabasa at napag-aralan na hindi naman iyon ang iyong narinig. Ito po yung oras at panahon na tinakda ng Diyos sa atin upang iwan yung unang paniniwala sa bautismo at tanggapin yung bautismong tinuturo ng salita ng Diyos. Simulan po natin. Meron po tayong 4 na bagay. Yung pong una, ito po raw ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pangalawa po ay pangako mula sa malinis na budhi. Pangatlo po ay pagkamatay ng lumang pagkatao kaisa ng pagkamatay ni Kristo. Ika-4, bagong buhay kay Kristo. Ito po daw yung 4. 4. Ito po yung 4 daw. Siguro marami pang iba. Pero ito lang po yung aking nabuklat. At ito po yung ating pag-uusapan. Simulan po natin sa number 1. Ano ang bautismo sa tubig ayon sa Bible? Sabi dyan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nakasulat po raw yan sa Mateo chapter 3, verse 1-6. Ito po daw ay paghahanda sa papalapit na pagdating ng kaharian ng langit. Naalala niyo po si Christ, bago siya dumating, meron siyang pinsan. Si John the Baptist. Alam niyo po ba, doon sa hindi nakakaalam, unang sinugo si John the Baptist bago pa si Kristo. Unang sinugo si Juan Bautista kesa kay Heso Kristo. At kung si Kristo ay nakaprophesy o nasa hula ng mga propeta, yung kanyang pagsilang, ang pagdating din ni John the Baptist, nakahula rin. Ibig sabihin ng nakahula ay nakasulat din sa lumang tipan. Basahin po natin Matthew chapter 3 verse 1-6. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ano po yung pinapangaral niya? Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 3, so Juan ang tinutukoy ni Propeta Isias. Tama po ano? Si Juan Bautista pala ay nakasulat sa aklat ni Propeta Isias. Ito po yung pinapahayag ni Isias sa kanya. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na langdas na kanyang lalakaran. Verse 4, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, na sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon, ang kanya namang pagkain ay balat ng pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Verse 6, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog ng Jordan. Ano ang utos kay John?
Magbautismo ba? Ano yung una? Sa verse 2, sabi niya, siya'y nangangaral at ang kanyang pangangaral ay, ano yung laman? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya yung bautismo sa tubig, ito raw ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yan yung mensahe. Ini-imagine ko ganito eh. Bago dumating yung main event, si Christ, pinauna muna si John the Baptist. Sabi niya, ihanda ninyo yung daraanan ng Panginoon. Para bang ganito, kapag humibisita kayo at makalat, ano po ginagawa? Naglilinis muna, di po ba? Kasi para handa yung bahay sa pagtanggap sa bisita. Sakto, ano po? Nag-celebrate tayo ng Christmas. May mga dumating na tao, mga inaanak, mga kumare-kumpare dumating sa bahay. Yung bahay niyo ba, nilinis niyo muna? Hinanda niyo sa pagdating nila, ano po? Sabi ni Isaiah, si John the Baptist, unang pinadala para ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kumbaga sa daan ay masukal, siya yung spearhead, siya yung nasa unahan. Hahawanin niya muna yung mga damo, mga talahib, mga punong sagabal sa daraanan ng Panginoon upang pagdaan niya, malaya siyang makapasok. At paano daw yung nilarawan ng kanyang pangangaral? Kailangan daw magsisi at tumalikod sa kasalanan. Bago daw dumating sino? Si Kristo. Ang ganda nun, ano? Ang ganda nun. Ang isang tao, imposible niyang tanggapin si Kristo kapag nakita niya sa kanyang sariling wala siyang kasalanan. Makikilala lang ng taong totoo si Kristo sa buhay niya kapag na-realize niya, napaka-makasalanan ko pala. Dinig niyo po yung prayer ni Sister Florence. Hindi tayo karapat-dapat ano po. Pero ginawa lang niya tayong karapat-dapat at pinatawad niya yung ating kasalanan. Yun yung isang nararamdaman ng tao kapag handa na siyang tanggapin si Kristo sa kanyang buhay. Nare-realize niya wala siyang silbi sa harapan ng Diyos. Nakikita niya worthless siya sa harapan ng Panginoon. Walang sinabi yung kanyang kayamanan, hindi niya pwedeng ipagmalaki sa harapan ni Kristo. Panginoong Hesukristo, ako po ay doktor. Panginoong Hesukristo, ako po ay manager ng isang bangko. Kapag ganun daw yung laman ng isip natin, hindi pa tayo ready. Pero kapag ang tao sa puso niya, nakikita niya at nararamdaman niya, napaka-worthless ko sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi makasalanan ako eh. At ang pinakamahirap sa tao, tanggapin na siya yung makasalanan. Lagi pong tumuturo tayo sa iba, bakit ganyan ang ginawa mo? Sabi kasi niya bakit mo nagawa yan? Kasi pine-pressure nila akong gawin to Kung hindi nila ako itinulak, hindi ko naman gagawin yun Laging walang pag-claim na mali ka. Laging ang blame sa ibang tao. Yung ganong mindset, hindi mo makikilala si Kristo. Ang isang paglalarawan kay Kristo, siya yung Lamb of God. At ang Lamb of God, para siyang ang paliwanag sa Lamb of God ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang pinakang main purpose niya, kaya sa bumaba rito Naghahanap siya ng mga taong makasalanan upang yung kasalanan sa kanila tanggalin. Gusto ng Diyos tanggalin yung kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yung tao, hindi pa reading tanggapin si Kristo kapag hindi niya nakitang may kasalanan siya sa kanyang buhay na tanging si Kristo lang ang makapag-aalis. Ang ganda ng pagdating ni John the Baptist, di po ba? Ang ganda ng kanyang, ang galing ng Diyos. Kasi pinadala niya muna yon upang ma-realize ng tao yung pagdating ni Kristo, malaman nilang sila yung makasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Ang ituloy po natin ang pagpupuri sa Diyos. Ang isang kahulugan ng bautismo ay ma-realize mong makasalanan ka. At handa ka ng talikuran yung kasalanan mo.
Iyan po ba yung unang nasa isip natin nung tayo nagpabaptize? Yun po ba yung laman ng isip natin? Ako'y makasalanan, kaya ako magpapabautismo. At sa araw na ito, handa ko ng talikuran yung kasalanan na yun. Kaya ako magpapabautismo. O ganito, kaya ako magpapabaptize para maging member ako ng church. Ang baptism po, hindi membership ng church. Ano po? Although, ina-acknowledge na kapag nagpabaptize ka sa isang simbahan, ay full-fledged member ka na ng simbahan na yun. Yun ay sa rules lang ng tao. Pero sa langit, walang bearing yung membership mo sa isang simbahan. Ang tinitingnan niya, handa na ba yung taong yun na napabaptize? Kinikilala ba niya na siya makasalanan? Ayon sa aklat ng Mateo. So yun yung una. Kapag ang tao ay handa na, makikita niyang ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos ay isang maruming basahan na siya makasalanan. Yun pong ganyang kaisipan, hindi po yan nawawala. Hindi po yan nawawala sa atin. Yung pagkilala sa Diyos na siya nag-aalis ng kasalanan natin at tayo isang tao na kailanman ay hindi makakapantay sa isang banal na Diyos. Ayan. So sabi doon kay John the Baptist, siya daw ay pinadala, sinugo siya, bago si Jesus ayon sa Isaiah. Tama po. Inuna na isugo si John the Baptist bago dumating naman si Kristo upang ipangaral ang una, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Matapos nito ay saka pa lamang niya sila binautismuhan. Balikan natin yung verse 6. So sabi din sa verse 6, ipinahayag nila. Alam niyo po sa panahon ng Old Testament, hindi po uso yung i-confess mo sa hindi naman pare yung kasalanan. At bago mong patawad ang kasalanan mo, kailangan may dala ka munang hayop. Itong ini-introduce ni John the Baptist bago sa relihiyon ng Hudismo. Bago siya. Bagong practice. Pero ang daming dumating at nagpabaptize sa kanya. At sa verse 6 sabi diyan, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan nang wala silang dalang anumang hayop na handog. At doon sa pagkakataong yun, merong mga saserdote na nakapila rin at handang magpabautismo sa tubig. Kasi bakit? Bago sa pandinig nila yun bago. Si John the Baptist pa lang ang nag-introduce ng repentance and turning away from sin. And then baptism. Sa Old Testament, walang baptism. Meron lang paghuhugas. Ayan. So bago sa kanilang pandinig. Pangalawa, pangako mula sa malinis na budhi. Ayan. Pangalawang bahagi, 1 Peter chapter 3 verse 21. Next slide please. Pangalawa po ay pangako mula sa malinis na budhi. Isang pangako mula sa tapat na puso na tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Kristo. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ano daw ito? Ito'y pangako sa Diyos, buhat sa malinis na budhi. Iniligtas tayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So kapag daw ho tayo ay nagpapabaptize, meron po daw tayong pangako sa Diyos. Yung taong nagpapabautismo, nangangako siya sa Diyos. Mula daw saan? Doon sa kanyang malinis na budhi. Sincere heart. Tapat na puso. Hindi nagbabalat kayo. Kaya sa TCFC, hindi po tayo nagbabaptize ng infant baby. Kasi hindi pa niya kayang mangako sa Diyos. Tama po. Yung bang baby, ganun pa lang siya magsalita. Meron nga, ilang linggo pa lang binabautismuhan na. Pero dito sa church, hindi po natin yun ginagawa sapagkat ayon sa 1 Peter 3:21, kailangan yung babautismuhan
magkaroon siya ng pangako sa Diyos. At yung pangako niya, hindi lang yung, kasi kapag ang tao nangako, ano po, madalas hindi naman totoo, ano. Pwede nating malaya tayong gawin yung sa kapwa natin tao. Pero kapag tayo nangako sa Diyos, gawin po nating tapat. Wag tayong magsasalita ng kasinungalingan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi diyan, ito'y pangako sa Diyos ng isang taong binabautismuhan buhat sa kanyang malinis na budhi. Ibig sabihin, tapat, totoo ang kanyang sinasabi na pangako sa Diyos. Na ano po? Na inaamin ko na ako po'y makasalanan at tatalikuran ko po yung aking kasalanan. At ako po ngayon ay susunod na kay Kristo. So yung nagpapabaptize ba, nung nagpabaptize ba kayo, yun ba yung nasa isip nyo? Nag-promise ba kayo sa Diyos na, Panginoon, tatalikuran ko na po mula sa araw na ito ang aking kasalanan at ako po'y magpapatuloy na susunod sa iyong kalooban. Ayon sa inyong mga pangako, sa inyong mga salita at sa inyong mga utos na matatagpuan saan? Sa salita ng Panginoon. So yung sincere heart, mahalaga yun sa baptism. Kapag nagpabaptize ang isang tao na hindi siya seryoso, hindi kinakount ng langit yung baptism niya. Ang tahimik, ano? Yan ang sincere heart. Ulitin ko, kapag ang isang tao nagpabaptize na hindi siya seryoso sa kanyang puso, hindi kinikilala ng langit ang kanyang bautismo sa tubig. Bakit? Ang Diyos lang kasi nakakataros at nakakakita ng laman ng puso ng isang tao. Amen po. Ayan. Yun po yung pangalawa. Ito po yung pangatlo. Pagkamatay ng lumang pagkatao kaisa ng pagkamatay ni Kristo. Tanda ng pakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mababasa natin yan sa Romans chapter 1, verse 1 to 7. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi niya, hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayong mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ito ang medyo hindi popular sa atin. This year ko lang ito, nung dinaanan sa Bible study, doon ko lang lubos na naunawaan. Ang bautismo, di ba nagbibigay ng certificate of baptism? Lumalabas, ang bautismo ay pagkamatay sa ating lumang pagkatao. Connected yan doon sa sinisigaw ni John the Baptist. Makasalanan, handa ng talikuran. Kapag handa ka na, magpabaptize ka na. Kung hindi ka pa handang talikuran, yung iyong kasalanan, huwag ka muna magpabaptize. Kasi hindi pa tapat ang puso mo. Actually, meron akong isang dapat tatawagin na member ng Amos. Share ko na lang yung kanyang testimony. Well, ito naman ay public testimony na niya sa grupo ng Amos. Hindi ko na lang siya papangalanan. Sabi niya, ang unang dumadalo sa kanilang pamilya, asawa lang niya, babae. Usually, ganun naman po, ano. Yung asawang lalaki, tagahatid lang. Dadalhin sa church, idadrop. Magchat-chat kapag tapos na ang simba. Pipick upin, ihatid sa bahay. Ganon ang kanyang trabaho. Hanggang sa dumating yung panahon na niyayaya siya palagi ng kanyang asawa. Nakipag-usap siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung ako'y dadalo sa simbahan at ako'y mananampalataya sa iyo, gusto ko handa na yung aking puso na talikuran yung aking lahat ng mga bisyo. Suwak na suwak doon sa message ni John the Baptist. Ano po? Ayoko, Panginoon, na ako ay mananampalataya sa iyo, pero babalik-balikan ko pa yung aking lumang buhay. Sakto, di po ba?
Yun ang dealing sa kanya ng Panginoon. At na-realize ko, yun talaga ang dapat sa isang taong sumasampalataya. Ang pagtanggap kay Kristo ay pagtalikod sa sarili. Balikan natin. Sabi, nabaptize na po ba tayo lahat? Doon sa hindi pa, ano po? So, doon sa nabaptize na, ang message ni Paul, Romans 6 verse 3, sinasabi niya sa atin, hindi ba ninyo alam, sa ating baptized na, hindi ba natin alam, pakisabi nga sa inyong sarili, hindi ko ba alam, doon sa baptized na, po, ano po, hindi ko ba alam, na tayong lahat ng nabautismohan kay Kristo Jesus, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Tinatanong tayo ni Paul, kung alam daw ba natin, tayong nabautismohan na, alam ba natin? Tas nga po ang kamay ng alam, na ang bautismo pala ay pagkamatay sa lumang pagkatao. Ang namamatay po, nililibing. Kaya po yung bautismo, ay meron pong sinasabing ganito, dead with Christ, alive with Christ. Namatay kasama ni Kristo at mabubuhay, pag ahon sa tubig, mabubuhay kasama naman ni Kristo. Ano po ang sagot nyo doon sa tanong ni Paul? Romans chapter 6 verse 3. Alam po ba natin? Taas nga po ang kamay ng alam. Yung palang bautismo, ang ibig sabihin nun, mamamatay ang lumang pagkatao na makasalanan. Kaya kapag tayo nagpabaptize at buhay pa yung lumang taong makasalanan, hindi ino-honor ng langit again. Ulit. Ang nangyari lang sa atin, seremonya lang ng tubig. Seremonya lang. Pwede ho tayong magpabaptize ng 10 ulit. 100 ulit. 1,000 ulit. Pero hanggat hindi namamatay, yung lumang pagkatao, hindi ino-honor yun ng Diyos. Bakit po? Verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay makakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa kanyang kamatayan, yun po yung pinakang essence ng baptism. Dapat maunawaan ng taong nagpapabautismo, yung araw na siya ilulubog sa tubig, sinasama niya yung kanyang katawan na makasalanan doon sa pagkapako ni Kristo sa krus. Bakit sa krus? Tubig pinag-uusapan. Bakit sa krus? Kasi tanging sa krus lang nagkakaroon ng kapatawaran ang lahat ng kasalanan. Kahit po dalhin nyo sa akin ang inyong kasalanan, wala pong kapatawaran kapag sa akin nyo dinala. Kapag kay Pastor Ed nyo dinala ang kasalanan nyo, wala ho. Pero kapag dinala nyo kay Kristo, doon sa kanyang krus, doon lang makakaroon ng kapatawaran ang kasalanan. Kaya ang lahat ng tao, kailangan niya makilala si Kristo bago siya mamatay. At maibigay niya yung kanyang lumang pagkatao doon sa krus ni Kristo upang lahat ng kanyang kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. At nangyayari yun sa bautismo. Di ba hindi natin ito masyadong alam? Kasi tamad kasi tayo magbasa ng salita ng Diyos, di po ba? Ako po nung may nanghingi sa akin, si Brother Willie. Nandiyan ba si Brother Willie? Ayan. Nanghingi siya ng Bible. Nung tinignan ko yung lagayan ko ng Bible, ang dami ko palang Bible. Inaamag na yung iba. Iba, pilas-pilas na. Kasi nausuhan po ako ng Bible dito sa phone. Ayan. Nausuhan. Sabi ni Pastor, masanay daw na yung physical Bible talaga. Kaya ako muling nagbabalik ako doon sa physical Bible. So nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at nababasa natin, Romans chapter 6 verse 7, sabi diyan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kasalanan. Yung po sa verse 1, sabi niya, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Tayo na baptized na. Sabi niya, hindi. Paano ka makapagpapatuloy sa kasalanan? Yung lumang pagkatao mo, pinatay na yon, namatay na yon, nalibing na yon kasama ni Kristo. Kaya yung baptism, yung bautismo sa tubig,
ang dapat doon ini-issue, death certificate. Uulitin ko. Nag-i-issue po tayo ng sa church natin, wala pala. Pastor Grace, nag-i-issue ba tayo ng baptismal certificate sa TCFC? Dati. Ngayon, hindi na. So, kung ang bautismo ay pagkamatay ng aking lumang pagkatao, ang dapat palang ini-issue sa atin, death certificate. Katibayan na na yung luma mong pagkatao, may patay na. I-issuehan ka ngayon ng death certificate. Bilang paggunita na yung buhay mong makasalanan, inialay mo na sa Diyos at nagkaroon ng kapatawaran. No, sabi sa verse 1, tayo ba muling magkakasala? Magpapatuloy ba tayo? Sabi ni Paul, hindi na. Kasi pinatay ka na. Doon sa bautismo sa tubig. Actually, nung pinangaral nga sa iyo yung repent, nagpasya ka na, di ba? Tapat nga sa puso mo naialay mo na yung kasalanan mo at talikuran mo na yun at sumunod kay Christ. Dito, mas pinalalim lang. Ang ibig sabihin nun, namatay ka na sa iyong lumang pagkatao. Bakit mo pa ngayon babalikan, sabi ni Paul? Yung pinatay mo na, bakit mo pa muling bubuhayin? Huwag mo na ulit buhayin yung pinatay na ng Diyos sa ngalan ng bautismo. Ayan. Kaya tingnan natin ating sarili, self-reflect muna tayo. Self-check muna. Ang makakasagot niyan lang ikaw. Hindi ko yan pwedeng makita, pero kita ng Diyos. Itanong natin sa ating sarili. Mula doon sa malinis na budhi. Doon sa ating clear conscience. Panginoon, ito po bang aking lumang pagkatao ay patay na talaga? Sa mga nabaptize na po, Ngayon, kung hindi pa siya patay, yung baptism natin, hindi ino-honor ng Diyos. May tanong, yung bang baptism nakapagliligtas? Oo. Pero hindi yung seremonya. Yung totoong kahulugan ng bautismo, yung pagkamatay ng lumang pagkatao. Bakit? Sabi dito, sa verse 6, verse 5 pala. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak. Ano yung tiyak? Yung ba'y pwedeng mangyari o pwedeng hindi mangyari? Kapag tiyak, sure na mangyayari. Ano yung tiyak? Tiyak na tayo makakasama rin niya sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Yung nabaptize kay Christ, hindi lang basta sa tubig, Kaya po, huwag natin panghawakan yung nakatatlong baptism na nga ako E di sure na sure na sure. Tiyak na tiyak na tiyak. Tatlong tiyak. Tatlong bautismo Na magkakaroon ako ng kaligtasan sa huling araw. Bakit? Tatlo. Di, wala ka sa akin. Apat ako di lalo na yung pastor na nagbabautismo. Kasi nakalubog din siya sa tubig, Pero ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, hindi yung akto ng pagkabasa, ng pagkalubog sa tubig, kundi kung ano yung nangyayari doon sa loob at totoong nangyayari sa iyong buhay. Kapag nangyari sa iyong totoong bautismo, ayon sa Romans chapter 6, verse 1 to 7, tiyak yun, magkakaroon ka ng kaligtasan. Pansinin natin yung sa verse 5. Ang sabi diyan, sapagkat kung, yung bang salitang kung, tiyak ba yun? Hindi yung tiyak, po? Yung po bang kung ay tiyak? Kung. Dito po, yung po bang salitang kung ay tiyak ba yun? Sigurado ba yung kung? Dito po. Ang salita bang kung ay tiyak o hindi tiyak? Ang salitang kung ay tiyak o hindi tiyak? Dito po. Ang salitang kung, hindi siya tiyak. Ano daw yung hindi tiyak? Sabi yan, kung makakasama tayo ni Kristo. So doon sa nakasama ni Kristo sa kanyang kamatayan, makakasama tiyak sa kanyang muling pagkabuhay. Pero yung hindi nakasama, kung hindi ka nakasama, makakasama ka ba sa kanyang muling pagkabuhay? Hindi. Kaya yung ating bautismo sa tubig, wag nating ipagmamalaki. Sa tubig, po. Ang ipagmamalaki natin, ang pangahawakan natin ng matibay, yung pagkamatay ng ating lumang pagkatao.
Iyon ang totoong bautismo. Yung paglubog sa tubig, panlabas na lang yun na anyo ng tunay na pangyayari sa bautismo sa iyong buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Napaka-seryoso ninyo. Anyway, hindi ko kayo masisisi kasi ito isang seryosong bagay. Isipin mo, kung hindi pala totoo yung aking baptism, hindi ako makakasama ni Christ sa kanyang muling pagkabuhay. Paano yan, pastor? Hindi ko maalala kung sure ako nung sa aking bautismo eh. Hindi ko tiyak. Hindi ko po Lord tiyak. Paano yun? Dapat kapatid, matiyak mo na yung bautismo mo sa tubig, totoo at tapat. Galing sa iyong clear conscience. Tapat na puso. Panghuli po. Bagong buhay kay Kristo. Yun daw bautismo. It symbolizes new life with Christ. Kaya sabi diyan, died with Christ, doon sa paglubog sa tubig, died with Christ, alive with Christ. Maraming sinasabi, pero hindi yung seremonyang yun ang mahalaga. Kasi panlabas lang yun. Sabi ko nga kahit 10 ulit, kung gusto mo, paglubog mo, 3 araw bago ka lumutang, wala yung kinalaman sa yung pangloob na nangyayari sa iyong buhay. Pwedeng magpaulit-ulit ng walang katuturan, pero yung isang bautismo lang na tapat sa puso, kinikilala yun ng langit. Galatians chapter 2 verse 20. Merong ilang bahagi sa verse 19. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Iyan yung binabanggit. Isipin mo, paano mangyayari yun? Si Kristo ipinako sa krus 2,000 years ago. Ngayon 2025. Paano ako makakasama sa kanyang pagkapako sa krus? Through baptism. Hindi yung seremonya. Yung baptism na piniliwanag ni Juan, yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, at yung pangako mula sa isang tapat na puso, at yung pagkamatay sa sarili, at ang panghuli itong new life with Christ. Sabi diyan, ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya't hindi na ako nabubuhay ngayon sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa lahat daw na nabautismohan, yung nagtaas ng kamay kanina, yun daw buhay nyo ngayon sa katawan, hindi na kayo ang nabubuhay sa inyong sarili. Si Kristo na ang nabubuhay doon sa lahat na nabautismohan. Okay, reality check. Reality check. Iyon ang sinasabi ng Bible. Lahat na nakipag-isa na sa krus ni Kristo, doon sa nakasama ni Kristo sa kanyang krus, sa kanyang kamatayan, ano yung sinama ron? Yung luma nating buhay, na makasalanan, na makasarili, na sinungaling, na puno ng bisyo, ipinako na daw yun kasama ni Kristo sa krus, 2,000 taon na nakararaan. Kapag nangyari daw yun, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi sino? Yung Kristo nakapako sa krus, siya na yung mabubuhay sa iyong sarili. Paano yun? Reality check. Self-check. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari itong sinasabi sa aklat ng Galatia, sabi ni Paul, yung mga nakipag-isa na kay Kristo, yung buhay nila, hindi na sila ang namumuhay para doon. Si Kristo na ang namumuhay doon sa kanilang buhay. Meaning ganito po, kapag po nag-asawa ka na, so narinig ko lang naman ito kay Pastor Ana, ako'y twice na akong nakikinig sa kanyang pangangaral sa kasal. Sabi niya, kung natuwa yung huli niyang kinasal, sabi niya, mamamatay ka na ngayon. Itong araw na to, mamamatay ka sa buhay pagkabinata. Uuwi, gagawin yung lahat ng gusto, bibilin yung dapat bilin na gusto niya sa sarili niya, uuwi ng kung anong oras niya gusto. Natatawa si kapatid. Namatay sa sariling buhay, dating buhay na binata. Kasi bakit? Iba kasi yung buhay may asawa. Kung dati yung buong sweldo mo, bibilin mo ng parts ng motor, ngayon hindi na. Bibili mo na ng gatas.
pambabayad sa renta. Wala ka na nga pambili sa sarili mo eh. Wala na. Namamatay na. Yung dati mong ginagawa sa sarili mo, namamatay na. Nawawala na. Nalilibing na. Nalilibing na. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo sa diwa ng bautismo, nalilibing na yung ating lumang gawi. Yung ating lumang gusto. Bakit? Ang nasusunod na, si Kristo na sa buhay natin. Kapag sinabi ng asawa mong umuwi ka ng maaga, may magagawa ka ba? May magagawa ka ba pag sinabi umuwi ka ng maaga? Wala, temo, napapayuko ka na lang. Ganun talaga eh. Kasi bakit? Hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Yung asawa na niya, napapayas talaga si Ate Reza. Kuya Atong, nasan ka ba? Hindi ka na makauwi doon sa oras na gusto mo. Bakit? Kasi may asawa ka na, meron ka ng kabiyak ng iyong puso. Lakas nun ah. Mga kapatid, sa tao lang yan. Relasyon pa lang yan sa tao. Itong pinag-uusapan natin, relasyon to sa Diyos. Ang buhay mo ngayon, hindi na sa iyong sarili. Para na yan kay Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kapag sinabi ni Kristo, mga kapatid, huwag mong siraan yung anak ko. Hindi mo yung sisiraan. Huwag mong awayin yung kapatid mo sa pananampalataya. Hindi mo aawayin yun. Anak, iwanan mo na yung mga bisyong yan. Iiwanan mo talaga yan eh. Bakit? Yung buhay mo, hindi na ikaw nagmamay-ari. Binili ka na, kapatid, ng dugo ni Kristo. Hindi na atin yun. Naniniwala po ba kayo ron? Yung buhay na meron tayo ngayon, hindi na yan sa atin eh. Kasi yung dating buhay natin, namatay na siya. Binigyan tayo ng bagong buhay ni Kristo. At ang buhay niya, ang buhay natin, sabi ng Galatians 2:20, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon, tutuloy natin ang basa. At ang buhay ko ngayon, sabay-sabay nga po tayo mga kapatid. Pwede po bang pakilakasan natin bilang pag-renew ng ating baptism? Ito sinasabi ng Panginoon. At ang buhay ko ngayon ay sarili para sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Ito yung diwa ng baptism doon sa kanyang tunay na kahulugan. Hindi lang nabasa ka ng tubig, baptized na ako. Naramdaman ko ang Holy Spirit. Naramdaman ko yung ang Diyos. Pero paglabas mo, after ng baptism, time's up na pala ako, kanina pa. Ikaw pa rin ang mabubuhay sa iyong sarili. Hindi ka na bautismuhan. Hindi ka nakaisa ni Kristo sa krus. Kailangan kapatid, makaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan doon sa krus. So ito po yung mga tanong sa sarili bago magpabautismo. Sa hindi pa nababautismuhan. Ano po? Pero kung hindi kayo tiyak sa inyong baptism, itanong nyo na rin sa inyong sarili, ako ba ay nagsisi na sa aking mga kasalanan at handa ko na itong talikuran alang-alang sa pagiging tagasunod ni Kristo? Gagawin ko ba ito ng may buong katapatan sa aking puso? Pumapayag ba akong mamatay na ang aking lumang pagkatao? Pumapayag ba ako na mabuhay sa akin si Kristo? Ito po yung mga tanong bago tayo dapat magpabaptize upang maging totoo at tapat at kilalanin ng langit yung bautismong ating gagawin. Sino po rito ang hindi pa baptized? Muli ko pong itatanong. Dito po may isa. May isa po ba rito? Isa po, dalawa, tatlo, apat. Dito po, isa. Dito po, meron po ba? Ayan. Kung kayo pa ay willing, pwede po kayo makipag-ugnayan sa mga BSC kung saan kayo dumadalo. Or pwede rin po sa akin, sabihin niyo po. Pwede po kay Pastor Ed. At magpasya po kayo ayon sa ating pinag-usapan. At buong puso pong tatanggapin ng langit at kikilalanin ng Diyos amang nasa langit ang bautismo ninyong gagawin sa ngalan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, Ama naming nasa langit. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pag-ibig
sa iyong mga salita na nagbibigay ng kaunawaan sa amin na tunay na kahulugan ng salitang bautismo sa tubig. Dalangin namin, Panginoon, meron kaming natutunan. Dalangin namin, Panginoon, meron kaming maiuwi. At itong aming nalaman na ito, tumimon sa aming puso, Panginoon. Bagaman hindi ganito ang aming isip nung kami nagpabautismo, O Lord. Lord, i-renew niyo po sa amin ngayong umaga ang bautismong ito. Hindi man sa tubig, wala mang physical na tubig ngayon. Pero Lord, sa araw na ito, inaamin kong ako'y makasalanan. Punong-puno ng kasalanan ng aking buhay, Panginoon. At itihanda kong talikuran, alang-alang sa pagiging tagasunod mo. At Lord, ito'y sinasabi ko hindi dahil napipilitan lang ako, Panginoon. Sinasabi ko ito ng bukal, tapat, wagas, at nagpapasya ang aking buong pagkatao na talikuran ng aking kasalanan na ito. At handa akong mamatay, ialay ang aking lumang buhay na makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang sa iyong muling pagkamatay, ako'y makasama sa iyong muling pagkabuhay o rin ay iyong isama, Panginoon. At dahil dito, Lord, ako po ay lalakad sa pangunguna mo, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw po ang mag-guide sa aking lalakaran. Ikaw po ang mag-guide sa aking mga desisyon. Ikaw po ang mag-guide sa lahat ng aking gagawin sa araw-araw, Panginoon. Na ang lahat ng aking gagawin, maliit man o malaki, ito ay magkaroon ng makapagbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa nag-iisang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Sabi po sa Isaiah 9:6, "For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." And I want you to think of one name, just one name, a powerful name, a beautiful name, a wonderful name, and that is the name of our Lord Jesus Christ. Amen? And today, let us give Him the glory, the honor, the worship, and praises. Let us sing to the song to our Lord. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Sing, church. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sing, church. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Yes, Lord. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Come on, church, lift up your voice. Dakila ka, aming Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, kaya, O Diyos, ika'y lagi
magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang nais, maging hanggang wakas nitong buhay. Ngayon naman po, tapoy dadako sa ating pagkakaloob sa ating dakilang Diyos. Kung hindi po natin kayang pigilin ang awitan ng Diyos ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayong sumabay sa ating awit. Masarap po bang awitan ng Diyos? Medyo mahina po. Masarap po bang awitan ng ating Diyos? Yes! Ipaparating po natin sa ating Panginoon ngayong umaga. Dakila ka man! Sabihin po natin sa Panginoon. Yes! Yes! Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y patibay ng sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Yes, Lord! Daluyan ng pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, Diyos ika'y dakila ka, O Diyos. O Diyos, Wala nang iba. sa'yo ang kapurihan, Sabihin po natin sa kalwalhatian ating ngayon Panginoon. at magpakailanman. Siya nga po, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Atin sa'yo, aming Panginoong
magpakailanman na ikaw ang nag-iisa at tunay at makapangyarihang Diyos. Yes! Palakpakan natin ang ating Diyos. Yes! We praise you, Lord. I want you, God. We worship you, Lord. You deserve all the glory and praises and power. Yes! Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Yes! Hallelujah. Isang malakas na palakpak po ang ating iaalay sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin po natin ang iisa at iisa lamang na makapangyarihang Diyos. You are the Almighty God. You deserve all our praise. Purihin po natin ating Panginoon. Palakpakan po. Yan lang po ba ang ipapalakpak ng Panginoon? Po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And part of our worship, bahagi po ng ating pong pagsamba, ay ito pong banal na hapag bilang pagkilala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Na minsan sa kasaysayan po ng tao ay ibinigay ang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang mamatay para sa ating kasalanan, para sa lahat ng manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad po ng sinabi po ni Pastor Ray, ito pong mga elements na ito pong tinapay at ito pong juice, representing ito pong katawan ni Kristo at ito po ay para sa Kanyang dugo na siyang ibinigay sa lahat ng tao. Ngunit kung sino lamang manampalataya sa Kanya ay siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At itinagubilin po ito sa atin na ito'y ating gawin tuwing tayo nagkakatipon, tuwing tayo nagkakasama-sama bilang pagkilala at paggalang sa Kanyang pagkamatay, sa Kanyang muling pagkabuhay, dahil tayo ay iisang katawan ni Kristo na siyang pinagbuhusan ng dugo ni Kristo. Kaya nga po sabi sa verse 27 ng unang Korinto chapter 11, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tulad nga po nakakinabanggit kanina ng first service, kung meron po tayong kapaitan, meron tayong bitterness, meron tayong unforgiveness, meron po tayong hindi pinapatawad sa katawan ni Kristo, kasama po nating mananampalataya. Meron tayong mga sinisiraan, meron tayong chinichismis para masira ang isang bahagi ng katawan ni Kristo. At ikay nakibahagi dito para sabihin, ako'y nakikiisa sa kanilang lahat. Ikaw ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ni Kristo. Kaya ang sabi na rito, ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan na nga ay namatay. Let this be a blessing rather than a penalty or punishment para sa atin. Kilalanin po natin. So kung ito'y ating kakainin o ating inumin sa hindi tamang paraan, meaning meron po tayong kaalitan, meron tayong nakatagong kasalanan, let us be warned. Maging pagpapala at maging kagalakan naman sa lahat ng tumatanggap nito na may tamang puso, tamang relasyon sa Panginoon. Let us all pray. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito pong ginagawa namin. Ito po'y inutos nyo sa amin. At ito po'y kagalakan at pagpapasalamat ang napupuno sa aming mga puso. Dahil sa aming pagsunod, ikaw ang magpapala ng kagalakan sa bawat isang makikibahagi. Sabi po sa unang Korinto chapter 11 verse 23, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at initunuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipinagkaanulo ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Atin mong kainin na sabay-sabay. Pagkatapos nilang kumain, ganun din naman ang ginawa niya sa kopa. Kinuha niya ito at sinabi, ang kopang ito, ang bagong kasunduang pinagtibay ng aking dugo tuwing iinumin ninyo ito. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabay-sabay po nating inumin. Salamat sa inyo, Ama. Maging pagpapala po ito sa amin at lamang namin sariwain na kami at ikaw, Panginoon, ay kaisa na, magkaisa sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen. Ngayon pong umaga, ating pong pasalamatan ng Panginoon, bigyan ng papuri, ng pagsamba, sapagkat He deserve all the glory, He deserve all the honor, He deserve all the praise. Because ang Diyos po natin sa Kanya ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kaya pong papangyarihin ng Diyos. Let us worship the Lord! Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other's name like Jesus. Nobody can stand
Hallelujah. Hallelujah. Malugod ko pong pinaalam sa inyo na yung pong ating aircon, nakadalawa na po tayo. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayong humihi po sa inyong mga puso na tayo ay bago magtag-init, tayo po ay meron ng aircon. Kaya salamat sa Lord. Talagang bukas ang palad ninyo, bukas ang puso ninyo na talagang magkaloob. Salamat sa Diyos. At talagang yung pong mensahe ngayon, talaga pong kahit ako may edad na, patuloy na ginigising ang aking puso. Tinanong ko ang aking sarili, ako ba yung magpabautismo ay nasunod ko ba yon? Parang hindi. Dahil may pagkakataon na yung galit, yung sama ng loob ay namamayani pa rin. Kaya salamat sa Diyos na patuloy tayong ginigising ng mga mensahe na talagang totoo, na tayo ay dapat talagang lumapit ng totoo sa ating Diyos na buhay. Dahil iyon ang maghahatid sa atin, sa ating kaligtasan. Hindi po yung mabubuting gawa, kundi yung laman ng puso natin na ano ang nilalaman nito para sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Pag-ibig talaga at pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya salamat po, Lord. Aming Diyos na mabuti, aming Diyos na napakabuti at napakalaki na pag-ibig sa amin. Patuloy na kami nagpapasalamat na kami ay lagi mong pinapaalalahanan. Ang mga salita mo lagi mong ipinapahayag sa amin ng buhay. Kaya tulungan mo ang aking mga kapatid na nakakarinig ng mga salitang ito, na patuloy kaming maglinis ng aming mga puso, kung paano kami makalalapit sa inang totoo. Kaya salamat po sa patuloy na pagmemensahe sa amin ng talagang totoo na tunay na talagang dapat naming sundin. Kaya salamat po, Lord, sa mga salita mong nahayag sa amin at patuloy na pagtuturo. Ito po'y talagang buhay na mensahe. Hindi noon, hindi ngayon, kundi patuloy na dapat naming lakaran ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita na itinuturo sa amin. Kaya salamat po, Lord. Marami pong salamat dahil patuloy mo kaming inaaralan ng buhay na salita upang kami ay matuto at makarating kami sa iyong paanan. Salamat po, Lord, sa mga kapatid ko na nagbigay nito, mga pusong nagbigay para po sa magagamit sa iyong ubasan. Higit sa lahat, Lord, patuloy mong hawakan ang puso ng aking mga kapatid na patuloy na lumalapit sa iyo. Yung tunay na salita mo ang mahayag sa mga puso at sa mga buhay ng bawat isa sa amin. I-bless mo po ang buhay ng lahat ng naririto, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Lord, i-guide mo ang buhay naming lahat. Higit sa lahat, pangunahan mo kami sa paglabas namin ng bahay-sambahan. Ang banal na Espiritu mo magpaalala sa amin ng mga naririnig namin sa loob ng bahay-sambahan. Dahil naroon po ang pagsubok sa paglabas namin. Kaya salamat po, Lord. Salamat po. Lagi mo kaming paalalahanan at kausapin. Ito po'y aming laging panalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you po.